Good afternoon. Maylene, ako si Princess. Saka mga kaibigan ko, si Ana at saka si John. Bumibisita lang kami kasi bumisita ka rin sa amin nung nakaraang linggo. Hi, Maylene. Nakilala na tayo ng linggo, di ba? Ikaw yung nasa choir. Uli ka, pasok kayo. Maylene, ikaw yung balita kong mahilig din sa musika. Oo, kasali din ako sa choir sa simbahan namin. Pero noon pa yun sa Davao. Upo muna kayo. Maylene, active ka pala sa simbahan nyo? Oo, tsaka hindi lang ako, pati buong pamilya ko active. Talaga, buti naman napadaan ka sa simbahan namin. Malapit lang kasi, nalalakad ko lang. So, anong observation mo? Nagustuhan mo ba yung service namin? Medyo kakaiba siya sa nakasanayan ko na. Talaga? Paano? Una, parang ang dami-dami yung kanta, tsaka totoong banda yung tumutugtog. Pero okay yun, nagustuhan ko yun. Kaya lang parang medyo matagal ng konti. Tapos parang ingay-ingay dun sa simbahan. Dami-daming bata, pamilya, ganon. Pero ang pinaka nagustuhan ko, parang ang saya-saya nyo. Ang saya-saya ng mga tao. Tsaka ang sarap-sarap yung magdasal. Parang hindi kayo nahihiya. Yun, parang iba lang yung atmosphere. Nakakatuwa naman yung observation mo, pero alam mo ba kung bakit parang ang saya-saya ng mga tao sa simbahan namin? Hindi ko sigurado eh. Alam mo, marami na rin nakapagsabi sa akin na meron silang napapansin na medyo parang kakaiba sa aming simbahan. Napapansin na katulad ng napansin mo, yung tungkol sa tugtugan, at saka medyo iba rin daw yung, may nakikita silang iba sa mukha, at saka sa kilos ng mga tao. Parang ang saya-saya daw talaga nila. Pero ang lihim nung kakaibang yon, ay simple lang naman talaga kung talagang tititigan mo ng malapitan. Alam ba sabi sa Bible na si Jesucristo pumunta rito sa lupa para bigyan tayo ng buhay at ng kasaganaan. Pero maraming taong hindi nakakaalam na kahit yung mga taong simba ng simba, kahit mula ng bata pa sila, hindi nga nila alam kung anong mangyayari sa kanila kung sakaling bawian sila ng buhay. May mga gusto sila, pero hindi sila sigurado kung ano nga ba yun. Parang ako dati, noon parang pakiramdam ko, parang walang direksyon yung buhay ko. Ang dami kong gusto, pero yung mga pangarap na yon, nakamtan ko naman kaagad. Kaya lang ang problema ko, nakuha ko na lahat ng mga pangarap ko, pero parang hindi pa rin ako masaya. Meron akong hinahanap na hindi ko malaman kung ano yon. Pero nung dumating yung pagkakataon na nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan, nag-iba. Doon nagsimulang mag-iba yung buhay ko. Unti-unti nakita ko na kung anong tamang direksyon ng buhay ko, na parang yung mga pangarap ko, medyo nag-iba na hindi na pansarili. Mas lumawak ang pag-iisip ko, at saka nagkaroon ako yung sinasabi kong hinahanap ko, nakamtan ko na kung ano nga ba talaga yun. At ang pinakamabuti pa niyan, ngayon, ano man ang mangyari sa akin, kahit mamatay na ako ngayon, hindi na ako magising bukas, hindi na ako natatakot na mamatay kasi alam ko kung saan ako pupunta. Sigurado na ako na pupunta ako sa langit. Kayo dyan, Ana, meron din ba kayo ng ganitong katiyakan? Oo. Oo, syempre. Maylene, pwede ba akong magtanong? Dumating na ba sa buhay mo na natiyak mo na kung mamamatay ka, ay alam mong pupunta ka sa langit? Di ba wala naman nakakaalam nun? Diyos lang ang nakakaalam nun, di ba? Sa loob ng maraming taon, hindi ko rin to alam pero natuklasan kong posible palang matiyak natin ito. Nadiskubre ko pa ngang ito ang dahilan kung bakit isinulat ang Biblia. Sinasabi ng kasulatan, isinulat ko to sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Maari ko bang ibahagi sa'yo kung paano ko natuklasan ang buhay na walang hanggan? At kung paano mo rin malalaman ang tungkol dito? Sige. Sige, kasiyahan kong gawin ito. Pero bago yon, pwede ba ako magtanong ulit? Halimbawang mamatay ka ngayon, huwag naman sana, no? At sa pagharap mo sa Diyos, tanungin ka niya, bakit kita dapat papasukin sa aking langit? Nagsisimba naman ako linggo-linggo. Di naman ako gumagawa ng kasalanan. Tsaka, di naman ako nag-agrabyado ng kapwa kong tao. Di ba? Okay na yun? Hayaan mong tiyakin ko kung naiintindihan ko kung ano sasabihin mo sa Diyos.
Sasabihin mo na, total, linggo-linggo naman nagsisimba ka, at mabait kang tao, at saka hindi ka naman nagkakasala, at saka hindi ka nangaargabyado ng ibang tao. Tama ba yun nga bang sasabihin mo? Maylene, nang magsimula tayong mag-usap, naisip ko na meron akong magandang balitang ibabahagi sa'yo. Pero ngayong narinig ko ang iyong sagot sa tanong na ito, alam kong meron nga akong pinakamagandang balita sa lahat ng balitang narinig mo. Talaga? Ano yun? Sa malaking bahagi ng aking buhay, nag-isip akong tulad mo na parang para makapunta sa langit, kailangan kong magsimba linggo-linggo, na hindi magkasala, na hindi mag-agrabyado ng tao, na magpakabait. Pagkatapos, may nagbahagi sa akin ng pinakamagandang balitang narinig ko sa buong buhay ko. Natuklasan ko na ang langit ay isang kaloob na walang bayad. Sinasabi ng Biblia, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan dahil ito ay isang kaloob o regalo. Hindi natin to makakamit sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at hindi tayo karapat-dapat tumanggap nito. Sinasabi sa Biblia, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Walang sapat na sariling pagsisikap, mabubuting gawa o gawaing pangrelihiyon ang makapagbibigay sa atin ng lugar sa langit. Dahil ang buhay na walang hanggan, gaya ng isang tunay na kaloob ay libre. Halimbawa, sosorpresahin ka ng iyong matalik na kaibigan, o kung may asawa ka na o nanay mo, kamag-anak, ng isang mamahaling regalo. At ipagpalagay na natin na ang tugon mo ay dali-dali kang kukuha ng 200 piso mula sa iyong wallet para makatulong sa ipinambili nito. Di ba napakalaking insulto? Kailangan malaya mong tanggapin ang kaloob sa iyo. Kapag binayaran mo ito, kahit na 1 sentimo, hindi na to regalo. Ganon din naman sa buhay na walang hanggan. Mas lilinaw ito kapag naintindihan natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa tao. Ang tao ay makasalanan. Sinasabi ng Biblia na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kapag iniisip natin ang kasalanan, kadalasan iniisip natin ay ang pagnanakaw, pagpatay, pakikiapid at iba pa. Pero sinasabi sa atin ng Biblia na ang kasalanan ay anumang hindi kalugod-lugod sa Diyos o paglabag sa kanyang mga utos. Anumang ginagawa nating hindi nararapat gaya ng pagkagalit o pangungupit, ang mga ito'y kasalanang nagagawa. Ano mang dapat nating gawin na hindi natin nagawa, gaya ng hindi pagdarasal o hindi pagbabasa ng Biblia o hindi pagmamahal ng tunay sa ating kapitbahay, ang mga ito'y kasalanang hindi paggawa. Ang kasalanan ay hindi sa gawa lamang kundi sa salita rin at sa isip, gaya ng pagsisinungaling, pagmumura, malaswang pagnanasa, kayabangan, o pagkamuhi. Sinasabi ng Biblia na lahat ng mga ito ay kasalanan. Ipagpalagay natin ang isang tao ay nakakagawa ng 10 kasalanan sa isang araw. O kahit 5 na lang. O sige, pagpalagay natin 3 na lang. Aba, para na siyang anghel niyan. Isipin mo kung hindi lalabis sa 3 beses siya nakapag-isip ng hindi maganda sa kapwa niya o nagalit o hindi nakagawa ng dapat niyang gawin sa Diyos at sa tao, aba, napakabuti niya ng tao, hindi ba? Pero, kahit ganito siya kabuti, magkakaroon pa rin siya ng mahigit na 1,000 kasalanan
sa loob ng 1 taon. Kung mabubuhay siya hanggang sa 70 taon, magkakaroon siya ng mga 70,000 kasalanan sa kanyang talaan sa mga utos ng Diyos. Isipin mo kung anong mangyayari sa isang tao na paulit-ulit na nagkakasala sa isang korte na may 70,000 kasalanan sa kanyang talaan. Sinasabi ng Biblia na kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang isang perpektong Diyos sa isang perpektong langit ay humihingi ng ang lahat ay maging perpekto rin. Kaya ang tao ay hindi makapagliligtas sa kanyang sarili. Kung sakaling kunyari ikaw magluluto, no? Magluluto ka ng torta na merong 5 sariwang itlog, tapos nahaluan mo ng 1 bugok, hindi mo ito maihahain sa iyong mga kaibigan at aasahan mong magiging katanggap-tanggap, hindi ba? Ganon din naman, hindi natin maihahain ng ating mga buhay sa Diyos ng maraming matatawag nating mabubuting gawa. Ngunit puno rin naman ng mga gawa at isip na marumi at asahan natin ito'y magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay para na ring lumabag sa lahat. Kung gusto nating makapunta sa langit sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, ang dapat nating gawin ay maging sakdal. Ang pamantayan ng Diyos ay buong pagsunod sa Kanya sa lahat ng panahon. Walang sino man sa atin ang nakakagawa nito. Sinabi ng Diyos, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Nakita mo ba kung bakit imposible para sa iyo o sa akin o kanino man na magligtas ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsisimba linggo-linggo o hindi paggawa ng kasalanan o pagiging mabuting tao o kaya hindi pag-aagrabyado ng ibang tao. Oo nga, no? Lalo itong titingkad kapag tiningnan natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa Diyos.